July 25 pa nang tumaob ang barko at tumagas ang 1,000,000 litro ng langis sa Manila Bay. Pero sabi ng mga mangingisda at environmental groups, hanggang ngayon, tahimik pa rin daw ang Marcos Jr. administration. Wala pa rin daw paniningil mula sa nagkontrata ng tumaob na fuel tanker, ang San Miguel Corporation. Pang-apat na ang oil spill na ito mula 2006 at 3 dito ay itinuturo sa San Miguel Corporation. Magbibigay sila ng danyo sa amin na hindi kami makapamalakayan ng ayos. Sila mananagot noon kasi hindi man may pikton dito kung dahil sa barko nila. Sa Cavite pa lang, tinatayang 18 million pesos kada araw sa minimum ang kitang nawawala sa mga mangingisda dahil sa oil spill ayon mismo sa gobyerno. Higit 20 lugar din sa bansa ang inilagay sa state of calamity. Pero sabi ng environmental groups, tila walang seryosong hakbang ang pamahalaan para habulin ang San Miguel. Para kay Dean Tony Lavinia ng Grupong Klima, nakakatakas mula sa pananagutan ang mga korporasyon dahil maluwag ang regulasyon ng bansa pagdating sa pagprotekta ng karagatan. Ito ang challenge natin sa oil spill. When they contract vessel for that, San Miguel transfer the responsibility to the vessel. Para sa scientists group na agham, hindi sapat ang simpleng clean-up ng karagatan kung ikukumpara ang sakulang idinulot ng oil spill sa kalikasan, kalusugan at kabuhayan sa Manila Bay. Pwede natin siguro paghugutan yung lesson ng pinaka-recent na oil spill sa Mindoro. Hanggang ngayon, ramdam pa ng mga mangingisda doon yung epekto talagang mababa yung huli nila. So, pamatagalan to na disaster. Dagdag pa ng grupo, bukod sa tila tumatakas ang San Miguel mula sa pananagutan nito, tila nagtitipid pa ang kumpanya. Kaya raw mukhang kumontrata ng luma at mga problemadong barko habang nasasawalang bahala ang kaligtasan. Very obvious and very blatant yung impunity niya sa pagwasak ng kalikasan. At ang motivation, of course, like any other corporation, is for profit. Kaya kailangan nilang i-compromise yung health at yung state ng environment and yung mga communities na sasagasaan nila. Wala silang pakialam doon kasi may kita naman sila. Kailangan baguhin yung batas to make it stronger and more effective. Kaya importante yung highlighting the responsibility of the one that contracted the boat, the vessel. Save Manila Bay! Save